Good day! Welcome back! Medyo naalala nyo tong footage na to. Ito yung ating biniling lupa sa Tagaytay. Tapos wala pa tayong decision kung anong gagawin dito. So, panoorin nyo na lang yung, yung episode 1 nito. Makikita nyo dun yung original na itsura nito. Tapos, pinalagyan natin ng perimeter wall na mababa lang para lang to indicate yung perimeter area. Tapos, yung CR, para pa nag-CR bumisita. After 5 years, na desisyonan na kung anong gagawin. So, lalagyan natin ng maliit na parang cabin house sa kaliwa. So, we'll start with plan. Yan. So, layout muna tayo ng mga plano. Ano yung itsura ng kalalabasan ng cabin. So, draft layout lang to. So, ang gusto kong kalabasan kasi nung cabin, parang probinsya siya ang dating. So, yung harap, panoramic yung view. So, malawak dapat na salamin sa harap. Tapos, para meron ding dating na parang tiny house, meron siyang ano sa taas. Parang hindi naman loft, pero parang maliit na room sa taas ng living room. Ngayon, yung pinakaharap niya, nakahang yung yung pinaka floor niya. Kasi kung titignan mo yung lote, pababa siya eh. So kaya mas maganda kung i-maintain natin yung pinakalikod sa ground level, tas yung harap. Siyempre level yon dapat, hindi nakababa. So nakahang yung harap para pwede kang magkuya-kuya-kuy doon. Kaya kung titignan mo sa side view, makikita mo merong deck sa harap. May parang viewing deck sa harap na nakahang para parang dating kukuya-kuy ka diyan. Pero wala siyang grill sa balcony. Ito yung right side. Wala siyang grill sa balcony. Kasi nga, gusto ko parang deck lang siya. Uupo ka lang dyan, magtingin-tingin ka, para relax na view. Tapos mapansin nyo sa right side, may salamin pa rin na panoramic window. Para talagang kita mo yung environment. Hindi claustrophobic ang effect. Sa floor plan, kung titignan nyo, makita nyo meron siyang living room, meron siyang maliit na kwarto, tapos merong kitchen, maliit na kitchen. Since parang ano naman to parang bakasyonan. So, yung living room niya, diyan ka na rin kakain. Tapos, yung CR na luma, kung mapapansin nyo, ni-recycle natin. Kaya ginawa natin ganyan yung CR kasi dapat may provision siya na ma-incorporate sa future plans. So, yun nga yun, gagamitin din natin yung CR, din natin gigibain. So, yun yung maganda dyan pag nakaset up yung mga nauna yung ginawa. Walang masasayang. Then, kung mapapansin nyo, may hagdan paakyat. Yan yung para punta dun sa second floor. Which is isa lang naman na kwarto yun. Nandun sa harap na part. Diba mataas yung bubong sa harap? So, sinulit ko na ginawa ko ng second floor. Room yun. Room lang siya. Yan. Para may ganong effect yung ang aakit kayo para doon kayo matutulog sa taas. Tiny house ang dating. Then, sa roofing naman, ang ginawa natin, shed type, pinakamura. Shed type ang ginawa natin, pinakamura. Kasi, isang, sasandal mo lang siya sa pader, yung contour, yung slope ng bubong para diretso. Tapos maganda pa yan latagan ng solar kasi isang diretso lang siya, flat na flat halos. Konti lang, halos mga 2 feet lang yung niya, yung angat sa harap. Kumpara, hindi, mga 3 feet siguro papunta sa likod. So, iyon, maganda siya, madaling i-assemble at mura. Tapos suggestion ko rin, pag magbububong kayo ng ganyan, kung kaya naman, walang putol dapat yung long span. Kasi, dun sa putol, dun pa yung mga problema sa leak. Kasi may times na sobrang lakas ng hangin, hindi niya na masunod yung principle ng gravity. So, imbis na papunta siya sa mababang part, nasisiksik niya dun, papanik dun sa dugtungan. Kaya pag kayo, mag-shed type kayo ng roof, i-long span nyo na walang dugtong, diretso talaga mula ulo hanggang buntot. Parang dugtungan nyo na lang yung from left to right. Ayan. Tapos, pag magbububong kayo, suggestion ko rin, white, kasi nasa Pilipinas tayo. Pogi lang yung itim. Kaya lang, hindi siya realistic dahil pag mainit talaga parang tinapa niyan kapag itim yung bubong mo. Kaya magbububong ka ng itim, tanggapin mo sa sarili mo pag nasikatan ka ng araw, parang tinapa niyan. Ang init yan sa loob ng bahay. So, white roof is a way to go talaga. So, anong diskarte ngayon sa mga white roof? Ang pangit naman ng kalabasan nun. Gawin mo, itiman mo yung gilid, yung fascia board, yung sa gilid, yung sa ridge yan, gutter, lahat yan itiman mo yung gilid para mukhang kala ng kapitbahay mo itim yung bubong mo.
pero actually puti. So ayan na, naka 3D na siya. So mapansin nyo, kulay black yung gilid ng bubong. Tapos yung kisame niya, parang wood yung design. Tapos yung pader niya, parang wood din ang design. Tapos panoramic din yung glass niyan para kita mo yung paligid. Ganyan na siya kapag 3D na. So nakahang na yung harap para pwede kang magkuyakoy dyan. Tapos sa gilid may floating staircase. Sa pinakaharap niya, ayan yung pinaka front view niya. So panoramic talaga. Tapos yung mga ilaw na concealed na lights para maganda tignan. Sa right side, tagos pa rin doon yung bintana. Tapos yun, yung back door makikita nyo doon sa may firewall na banda. Doon ako maglalagay ng gutter. O, sa left side, ayan siya. Initiman ko yung pinakalikod. Yan, dyan yung bagsak ng ng ulan. Tapos dyan din yung alulod. Yung pinakalikod, kaya initiman ko para kasi CR yan eh. So para lagi siyang mainit, pininturahan ko ng itim para pipinturahan ng itim pala para lagi siyang mainit, laging dry yung CR. Yan. Tapos ang gutter na nilalagay ko diyan dahil inside gutter yan, na lang, stainless na para wala ka nang iniintindi sa kalawang in the future kasi may kisame sa loob eh. Yan. So mas maganda na siyang tignan. Ito pa lang yung yung 3D representation pa lang yan. So ang gagawin pa natin ngayon, yan yung itsura. Ano yung kalalabasan niya kapag na siya? Yung materyales, yung wall, yan yung mga pag-aaralan pa, anong materyales. Pero ang inisip namin gawin dyan, yung pinaka-wall niya sa labas is spandrel. Kasi, siyempre nasa labas, tas maaarawan, tas hindi rin, kasi pag, hindi naman pwede yung yung PVC dahil lulutong yun eh. Pag natulak mo yun, butas agad yun. So, spandrel yung wall sa labas para mukha siyang kahoy pero makunat naman. Tapos yung kisame para mababa yung cost, PVC panel yung kisame. Para mura lang yung cost. Kasi ang goal nito, mababa dapat yung cost para maliit lang, tapos madaling itayo. Tapos yung flooring niyan, ang gagamitin is yung 1/2 na fiber cement para matibay na itutungtong sa 2x2 na tubular na itutungtong sa channel bar na 2x6. Then yung window niyan, mapapansin nyo sa video, yan, clear siya. Pero ang gagawin ko diyan reflective bronze para sa morning view kasi yan eh. So pag sikat ng araw, harap agad ang salubong niyan. So para ibabalik lang natin yung liwanag, hindi masyadong mainit sa loob ng bahay. Tapos siyempre may privacy na rin. Pero ang trade-off nun, pag gabi, nagbukas ka ng ilaw, ikaw naman ang kita. Pero kahit paano, bawas lang, aninag lang ng konti. So yun na muna for today's video. At least tapos na yung plano. Ang next ito ay groundbreaking na. So excited na tayo para sa episode 3 na groundbreaking. Yun na po muna. Pag may suggestion kayo anong gagamitin na materials, drop nyo lang dito sa comment section. Yung mga hindi pa sa atin nagsusubscribe, pa-subscribe naman. Paki-like na rin and share. Tapos, pag meron kayong mga expert dyan na advice, pwede nyo lang ilagay sa comment section. Ang goal natin dito is makatulong sa kapwa natin na curious at gusto matuto. So, sharing lang tayo ng knowledge dito. Yun lang po muna. Bye-bye!